Naaktuhan ng mga tauhan ng Philippine Navy na nakaestasyon sa BRP Sierra Madre ang mga mangingisdang Chinese na ito na iligal na nangingisda sa loob ng Ayungin Shoal. Nang lapitan ng mga sundalo upang sitahin, agad pinatakbo ng mga Chinese ang kanilang bangka at nagmamadaling umalis. Hinabol ito at nadikitan ng naka-rubber boat na mga Navy personnel, ngunit sa halip na huminto, lalo pang binilisan ng mga Chinese ang pagpapatakbo sa bangka. Nakipagbuno ang mga sundalo para pigilan ang bangka hanggang dumating ang isa pang rubber boat ng Philippine Navy at inipit ang bangka. Tumagal ng 4 na minuto ang habulan bago naagaw ng mga sundalo ang lalagyan ng gasolina at namatay ang makina ng bangka ng mga Chinese. Nangyari ito noong October 24 ng gabi sa loob mismo ng Ayungin Shoal malapit sa BRP Sierra Madre. Sa ginawang inspeksyon sa bangka, nakita ang 4 na bote na pinaghihinalaang cyanide na ginagamit ng mga mangingisdang Chinese. As per the guidance of Western Command, being implemented by Western Naval Command, all fishermen are to be accosted, to be checked if what they are doing is kung meron bang illegal. So ito nakitaan naman to na merong mga liquid na suspected to be cyanide. So kung na-confiscate ito, binugaw sa labas na shoal. And ang ginawa ng ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre, they launched the rubber boats at inakos nila itong mga fishermen na ito. We were enforcing our sovereign rights within Ayungin Shoal. Sa isa pang video, makikitang hinatak ng rubber boat ng Philippine Navy ang bangka ng mga Chinese palabas ng bahura. Sabi ng Philippine Navy, hindi hinuli ang mga mangingisdang Chinese dahil makokompromiso ang seguridad ng mga tauhan sa BRP Sierra Madre kung huhulihin ang mga ito. Kailangan pa kasing maghintay ng ilang araw bago ihatid ang mga ito sa headquarters ng Western Command sa Palawan. On a normal day, they could have been arrested. But considering the circumstances na nasa BRP Sierra Madre, iaakyat mo sila doon, you will have to feed them and to house them. Makita nila ang loob ng Sierra Madre. Dadalhin pa sa Palawan ang hinihinalang cyanide at dadaan sa pagsusuri. Sabi ni Trinidad na target ng mga mangingisda ang mga mamahalin at di pangkaraniwang isda. Nakakatulog kasi ang mga ito kapag nakakaamoy ng cyanide. Pero ipinagbabawal sa batas ang paggamit ng kemikal na ito dahil nakakasira ito sa yamang dagat gaya ng mga corals. Hindi ito ang unang pagkakataong may mangingisdang Chinese na pumasok sa loob ng bahura. May namonitor na ring barko ng Chinese Coast Guard sa lugar nang mangyari ang insidente. Pero hindi naman nang himasok o nangialam ang mga ito. Samantala, patuloy na pinalalakas ng Philippine Navy ang kanilang kakayahan sa pagbabantay sa karagatan ng bansa. Sabi ng Philippine Fleet, ginagamit na nila sa pagbabantay gaya ng ISR o Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Activities ang unmanned system o drones. Sa tulong ng makabagong drone systems, mas napapalakas ng Philippine Navy ang pagbabantay sa mga karagatang sakop ng ating bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, makakatulong ito hindi lamang sa pagbabantay sa ating teritoryo at karagatan, kundi maging sa humanitarian assistance and disaster response kapag may mga kalamidad. I would say we have systems, unmanned systems already in use in the armed forces, specifically in the Philippine Navy and with the Philippine Fleet. Yeah, we do. We are able to use it, both our indigenous drones and the drones that have been included in our modernization program. More on ISR, yes. Kanina binuksan ng 3 araw na Drone Warfare Summit na isinasagawa sa Subic, Zambales upang itampok ang iba't ibang drone systems. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.